naniniwala ang mga tao na napaka-corrupt nitong administrasyon ni BBM. May survey yan eh. Hindi yan haka-haka lang ng mga tutol sa kanya. Yan ang sinasabi natin, Cathy, na itong administrasyon na ito, napaka-benchful, ha? Benchful. At Kaya ang talagang, corrupt. Benchful. At saka incompetent. Incompetent itong si BBM. Ikaw palagay mo, Kong Kiko, competent ba yan si BBM? Well, if you look at economic factors, if you look at the political factors, dun mo makakita you decide competence not based on opinions but based on numbers. Correct. And from what we see in the numbers, the results speak for themselves. Anong numbers, Kong Kiko? Well, firstly, yung sa GDP growth natin, foreign direct investments decreasing, No. and also sa PSEI, sa peso to dollar exchange rate. Oo. And lastly, kahit yung numbers lang kung ilan yung nakulong sa corruption issue, we can already judge based on those statistics alone. Tsaka ilang Kung taon na budget ano yung ang magiging deficit ng budget. results natin. Oo. Oo, At grabe. utang siya ng utang. Pero, kita mo Eh, naman. tumataas din yung tax natin eh. Yun Ito yung Oh, yes. Ang tax na pinakamahirap tumataas. dun. The tax are ang- increasing but Yeah. yung funds natin mas lalong hindi na nagamit. People see less from increased taxes. People But- see less results from the government. And the Yeah. loans. We don't benefit from it. Oo. Utang siya ng utang, wala naman tayong nakikitang resulta. Well, Na maganda. eto na lang. Gerang-gera. Ang priority, imbes na, even sa Kongreso, imbes na ang prioridad nyo is Impeachment oo, na di ba? naman. I-safety muna ang ating mga OFW. Nakakasabi nga lang sa ating nakaraang interview with Ms. Cora Guidote na ang ating OFW, ang ating pag-asa na lang, silang nag-hold kung bakit ang ekonomiya natin ay still nakatayo kahit papano. Kinalimutan. Mas priority pa, Kong Bing, Kong Kiko, ang impeachment na naman. 'Di ba? Ayaw interviewin, ayaw pag-usapan ang nakawan sa kaban ng bayan na sana kung mahuhuli ninyo or nandyan na ang dami nagtetestigo, is mababalik pa yung ibang pera. Oo nga pala, may nagre-return ng pera eh. Nasaan na yun? Yun. Hindi rin sinasabi kung nasa ano. yun. Bigla ko din. naalala. Palagay mo, Kong Kiko, itong impeachment 2.0 ay may Pag-asa. panalo kaya itong mga anti-VP Sara Duterte? Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because Minus pa, kasi ngayon si JB Ercito nagsabi na. Oo. Ayaw niya na. Oo. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember- Kung manalo si Sara 6 years yun. Diba? Yeah, yun nga, I remember when you said nung unang natin dito sa totoo lang is sobrang totoo naman yung sinabi mo na what will you choose? Oo. 2 taon or 6 na taon? Mamili kayo, mga congressman. At saka, Sa alam mo, 2 taon o sa 6 na taon. Sige, pirma pa more. hindi, at saka, Kong Kiko at saka Kong Bing, no? Ano kasi yan eh, whether si VP Sara ang uupo or meron silang gusto pa dyan, sa tingin nyo ba, hindi titirahin si BBM? For that person to win, kailangan may makulong. Kailangan merong managot. So, ang unang-unang gagawin, whoever is yung magiging presidente, magpapakulong. So, don't feel so comfortable. Kaya si BBM will fill the candidate. Yeah. Para hindi sila makulong. Hindi, Oo. kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Ayaw tumakbo. Oo. Sa BBM gang ticket.
Pag-uusapan na lang daw. Next Eh bakit si matagal John pa. Vic Remulla? Sabi niya naman, willing siya. Ang taas kaya na rating niya, 1.4. Kaya yung taas kaya yan, more than 1. O di 1.4. John Vic, Tumaas ka go na. ka na! Diba? Ay, taas mo na sa survey. Oo, 1.4. Tsaka, panahon na tumakbo ang Remulla. Huwag na kayo dyan sa Cavite. Lit-lit ng Cavite. Di ba? Huwag na, lit ng Cavite. Bigay niyo na yan sa mga aswal time na mga Kiko Barsaga, Tolentino, mga Rebilla. Ibigay niyo na yan sa kanila. Small time yan. Tumakbo na kayong presidente. Dahil ito na, John Vic, ang iyong panahon. This is your time. And by the way, ha? Gusto ko, someday, i-separate na yung DILG, Kong Kiko. As dito sa Department of Interior at ang local government, ibahin na. Kasi napupolitika na ang service eh. Yung mga police, mga Bureau of Fire, doon ako, nag-Women's Month speaker ako sa Bureau of Fire Department, ha? Matanong ko, Kong Kiko, noong mga time na nagsasalita ka, may mga tao bang kumakausap sa'yo na huwag ka nang magsalita, na tama na, or they Well, try to, Parang may mga ganun din, but usually you just have to decide what to prioritize. Tama. Iba din, Iba talaga. Yung kahit na anong takip mo talaga, para, di ba sabi, pag napuno na ang salop. So, ang nangyayari sa atin, we have meron silang pitcher, binuksan nila yung gripo na hindi humihinto. Tapos kaya lang nila isarado yung gripo anytime. Kaso, because of sa greed nila, nasira yung gripo. Hindi na nila mapagtakpan. Overflowing. At nakita natin, pagbaha, di ba? Pagbaha ng maleta, pagbaha ng baha. Dahil sa bagyo, my God. So, yung Diyos talaga marunong. Oo. Siya talaga nagpakita. Hindi na nila mapapagkaila yun. Naniniwala ang mga tao na napaka-corrupt nitong administrasyon ni BBM. May survey yan eh. Hindi yan haka-haka lang ng mga tutol sa kanya. Hindi ako nagsabi niyan. Survey yan. Nagsabi na naniniwala ang mga Pilipino na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay napaka-corrupt. Tumaas ulit, no? Yung kanyang survey na, yung trust rating. Anong trust rating niya ngayon? 30? 40. Oh, si 40, VP tapos Sara, around 50 54. Oo. Baka naman sakaling, sa 2 taon na tumaas pa ang trust rating. Pero, siyempre, sabi nila, Atty. Guanzo naman, masyado ka naman mapaghusga kay BBM, why don't you give him a chance? Bakit? Baka presidente ba may second chance? Wala nga re-election yan eh. Bakit sasabihin niyo sa akin na give him a chance, another 3 years? Ilugbok na nga sa 3 years, dagdagan niyo pa. Grabe kayo. Makinig kayo kay Secretary, former NEDA Secretary Winnie Monsod, that she is not hopeful. Diba? She's not hopeful of an economic recovery under Bongbong Marcos. And usually it just gets worse the closer presidential elections come. So anything, the advantage would be on the administration side on the first few years rather than on the last few years. Kasi doon na makita yung mga paglipat ng support from Congress, from the Senate, and from local officials, especially as the 2028 election years. Pero palagay mo, aandar pa yung vote buying sa presidente? Kung yung binoboto mo presidente ng mga tao at binibigyan sila ng pera ng kanilang mga mayor, palagay mo, oobra pa yun? I mean, based on kung ano yung nakita natin sa midterm elections, hindi man talaga umubra yan eh. Hindi man gumana yung Pag national, machinery na... Pag national, yung vote buying, hindi yan fail-proof. Kasi local lang ang binoboto talaga nila na mayor ang bigay ng ganito, si vice mayor ganyan, congressman, di ba? Pero pag presidente na, vice president saka senators, historically, ang mga tao, kahit binigyan ng pera, pipili talaga sila ng gusto nila. Kasi imposible na yun on a large scale eh. Ang possible lang is within a small scale of vote buying where yung mga kilalang kandidato lang yung iboboto nila. Pero hindi man naman pwedeng sabihin na, ibibigay ito, pero kailangan kasama din yung buong Senate lineup, yung party list, everything. So, regarding that, for the presidential elections, sa tingin ko,
it will just depend on the will of the people. Or COMELEC kung sakaling magkakaroon ng Yeah. electoral fraud issue. Pero mahina sa Cavite si VP Sara. Totoo ba yun? Sa according to the 2022 elections na results, mahina si VP Sara sa Calabarzon. No, actually. Malakas Hindi? siya sa Dasma malakas siya. Oh yeah, but the whole of Batangas. Ay, Cavite. Cavite. I've seen that, malakas pa rin siya sa Cavite. Baka mali Number naman. 1 namin sila, Bongo plays very high, Bato plays very high in Cavite. Okay. So, we can expect that Sara Duterte will also win in Cavite. Yeah. So It sana was matambakan ng Cavite ang kulang sa Laguna. By the way, Kahit sa yeah. Kasi Laguna, hindi Laguna, ako presidente ngayon, alay siya ng mga, di ba, Liberal Party. Yeah. But whether or not the presidential candidates the local candidates translate to their endorsement to the presidential candidate, iba din talaga yun. Kasi for example, yung sa Cavite namin, during 2022, former Congressman P.D. Bersaga, my father, endorsed Leni Robredo, pero ang nanalo pa rin doon ay si Marcos. Marcos Duterte pa rin yung nanalo doon. So, So, an malakas endorsement pala does yung, not necessarily mean malakas pala na- yung BBM at Duterte votes doon. It does not necessarily mean na dahil lang endorse siya ng local dynasties doon or ng local Oo. politicians doon ay mananalo na siya. That's for the national positions. For national Correct? Oo. positions. Sa local positions, yung command votes ay fina-follow ng mga tao yun sa local. Like Pero for, sa national, hindi. for example, just this 2025 midterm elections, panalo si Remulla Revilla sa Cavite, which are under the administration. But Oo. at the same time, Senator Bongo, Senator Bato also won in Cavite. Okay. So basically And I talagang believe ano, Senator Marcoleta umiikot also. lang. Ikot-ikot lang. Pero Yes, malakas yung talaga endorsement ang di mga talaga Rimulya sa Cavite. nakaka-direct Yeah. translate yun into Yeah, local to endorsement votes, does not yeah. necessarily translate to national votes. Pero Totoo malakas naman. talaga ang mga Rimulya sa Cavite. Sa ngayon. Sa area nila? Sa ngayon. Well, depende talaga kasi since That was before all this Thing happened. massive corruption against the BBM administration. in terms of votes, the highest elected official, the highest local official in Cavite was Revilla, yung vice governor. Since I believe he reached almost 1 million while Governor Mulya reached 800,000. So, depende talaga sa magiging... Since wala namang kalaban nung 2025. So, it's easy to say na malakas ang isang kandidato pag wala silang nakita mga kalaban. Totoo naman. But it's like saying malakas yung isang boxer pag nakita mo siya nagmimits or nag-shadow boxing, nagpa-punching bag. But Yeah. the candidate's strength can only be tested once they are facing an equally strong candidate. At One-on-one. kung sakaling maglaban yung Remulla, Revilla, Tolentino, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta doon.